Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikula, Goku the Movie. Nagsimula ang kwento sa pagpapakilala kay Yamaguchi Kumo na kilala rin bilang Yanami. Habang ito ay nakasakay sa eroplano na pabalik na mula sa isang school trip na mga oras na iyon. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga kriminal ang nagplanong i-hijack ang sinasakyan nila. Nang simulan ng mga ito ang kanilang operasyon, ginamit naman ni Yanami ang kanyang mabilis na pag-iisip at kasanayan sa martial arts dahilan upang madisarmahan niya ang mga ito at mapanatiling ligtas ang lahat. Ilang sandali pa, paglapag ng eroplano, makikita na nakahanda na ang kapulisan para sa mga hijackers. Ngunit nagulat sila nang marinig ang mga kriminal na humihingi ng paumanhin habang sila ay bumababa ng eroplano. Lalo pang nagulat ang lahat nang makita si Yanami sa likod ng mga ito. Ilang sandali pa, ipinakilala naman ni Yanami ang kanyang sarili bilang isang guro sa matematika sa Ado High School. Dahil sa tapang na ipinakita niya, kumalat ang kanyang pangalan sa buong bayan. Pinuri siya ng mga tao at na-feature pa sa mga lokal na balita. Pag-uwi sa kanilang bahay, mainit siyang sinalubong ng pamilya Ito, isang respetadong angkan ng Yakuza, at inalok pa siyang maging pinuno ng kanilang clan. Ngunit magalang naman siyang tumanggi. Ulila na si Yanami at lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lolo na si Rero Kurota, ang ikatlong henerasyong pinuno ng pamilyang Ito. Kinabukasan, pumasok na si Yanami sa eskwelahan bilang guro sa matematika, isang tungkuling ginagawa niya sa loob ng 7 taon kahit na nagkakaroon pa siya ng mga pasaway na estudyante. Sa teacher's lounge, nagtipon-tipon ng kanyang mga katrabaho, humanga sa kanyang ginawang kabayanihan sa eroplano. Ilang sandali pa, dumating naman ang vice principal na si Sir Goro at niremind si Yanami na umiwas sa labis na atensyon ng publiko upang hindi mabunyag ang kanyang background bilang isang Yakuza. Samantala, dumating naman ang isang bagong student teacher na nagngangalang Odigo Ryo na ikinagulat ng lahat, pati na rin si Yanami. Dahil ang totoo ay dati niya itong estudyante mula sa Kiren High School. Masaya naman si Yanami na makita si Ryo na sumunod sa pareho niyang landas. Ngunit inamin nito na siya ay nasa training period pa lamang at hindi pa sigurado kung ito ba talaga ang kanyang gusto. Ilang sandali pa, naisipakilala ni Yanami si Ryo sa Class 3D, isang section na siya ang class advisor at kilala rin bilang pinakapasaway sa buong paaralan. Sikat ang mga estudyante rito dahil sa pag-a-absent, kawalang galang sa mga guro at madalas na pag-aaway, dahilan kung bakit sakit sila sa ulo ng buong faculty. Habang papalapit sila sa silid paaralan, napansin ni Ryo na pinapalakas ni Yanami ang kanyang loob bago pumasok. Pagbukas ng pinto, nakita nila na magulo ang klase. Hindi pinapansin ng mga estudyante si Yanami hanggang sa mapilitan itong makasan ng boto upang makuha ang nag-aksyon. Isang estudyante na halatang nainis ang naghagis ng tennis ball dito. Ngunit mahusay itong naiwasan ni Yanami kung saan tumalbog pabalik ang bola at tumama ito sa kamoteng estudyante. At sa pagkakataong ito ay nakuha niya ang atensyon ng klase. Pagkatapos ay pinakilala ni Yanami si Ryo bilang kanyang assistant pero hindi interesado ang mga estudyante at patuloy na nag-ingay, bagay na ikinainis ni Yanami. Sa school ground, makikita si Yanami na naglalabas ng sama ng loob habang kausap si Ryo. Sa tindi ng inis, sinipa nito ang isang lata na tumalsik sa malayo. Samantala, 5 binata na estudyante ni Yanami ang nagmamasid mula sa rooftop habang pinapanood sila. Nagtataka ang mga ito kung bakit si Ryo, na kilala rin noon bilang pasaway, ay gustong maging student teacher sa Ado High School. Kalaunan, nakita nilang magkasama ulit si Yanami at Ryo at nagsimulang maghinala na may namamagitan sa dalawa. Mabilis silang tumakbo upang sabihin ito sa kanilang mga kaibigan sa isang food stall. Laking gulat naman ng grupo nang biglang dumating si Yanami at Ryo sa parehong lugar. Agad nilang biniro si Yanami tungkol sa pagiging malapit nito sa lalaki. Bagay naman na ikinainis nito. Halatang handa na itong mapikon, ngunit mabilis na pumagitna si Ryo at pinakalma ang sitwasyon. Sa huli, nagpasya silang magsama-samang kumain at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Masaya nilang inalala ang mga panahong nagdaan. Biniro pa siya noon ng kanyang mga dating estudyante na hindi siya tatagal bilang guro sa ibang paaralan. Samantala, sa mga sandaling iyon,
Ilang estudyante mula sa Class 3D ang makikitang tinatakot ng isang gang na tinatawag na Black Skull Motorcycle Gang. Isa sa mga estudyante na si Reita Takasugi ang dumating upang ipagtanggol ang kanyang mga kaklase at matagumpay na napaalis ang mga miyembro ng gang. Kinagabihan, inimbitahan naman ni Yanami si Rio sa kanyang bahay upang uminom kasama ang ilang miyembro ng pamilyang Ito. Pagkaraan ng ilang shot, nakatulog si Yanami at naiwan si Rio at Asakura Tetsu, isang miyembro ng pamilyang Ito. Habang sila ay nagkukwentuhan, inamin ni Rio na paminsan-minsan ay nakakainis si Yanami, ngunit ibinahagi rin niya na marami siyang natutunan dito. Sinabi niya na ang mga aral at halimbawa nito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang gustuhin ding maging guro tulad nito. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Yanami na makakasalubong ang dalawang kanyang dating estudyante, sina Takada at Koseki. Naroon siya upang makinig sa pangangampanya ni Kuroshi Kantaro, isang kilalang personalidad sa mundo ng IT na tumatakbo sa eleksyon. Labis na humanga si Yanami kay Kantaro dahil nakita niya dito ang pagkakahawig nito sa kanyang dating kasintahan. Dahil sa sobrang saya, mabilis siyang tumakbo papunta sa entablado upang ipakita ang kanyang suporta. Ngunit naging sobrang agresibo ang kanyang pagkilos, kaya kinailangan siyang hilahin ni Takada at Koseki palayo sa karamihan. Samantala, sa Ado High School, dumating ang Black Skull Motorcycle Gang upang hanapin ang mga estudyanteng gumulpi sa isa sa kanilang miyembro. Dahil dito, maraming marites ang lumabas ng kanilang mga silid-aralan upang makita ang nangyayari. Dahil sa kaba, agad na tumawag ng pulis ang vice principal na si Goro upang humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, bago pa man lumala ang sitwasyon, nagpasya ang mga miyembro ng gang na umalis na lamang. Sa ibang eksena, ipinatawag ni Goro si Takasugi at ang kanyang mga kaibigan sa opisina at sinermonan ng mga ito dahil sa pagkakasangkot sa gulo laban sa gang. Sinubukang ipaliwanag ng isa sa mga kaibigan ni Takasugi na tinulungan lamang sila nito dahil binubuli sila ng gang. Ngunit hindi naniwala si Goro hanggang sa gumitnaan na si Yanami at ipinagtanggol ang kanyang mga estudyante at sinabing nagsasabi ang mga ito ng totoo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy pa ring sinisi ni Goro si Takasugi at ang mga kaibigan nito. Umabot pa sa punto na sinabi nito na magbitaw na si Yanami bilang guro kung magdudulot pa ng mga problema ang kanyang mga estudyante, ngunit mariing tumanggi si Yanami. Buong tapang niyang ipinagtanggol ang kanyang mga estudyante at pinakita na handa siyang ipaglaban ng mga ito kahit kapalit pa nito ay ang kanyang trabaho. Namangha naman sina Takasugi at ang kanyang mga kaibigan sa katapatan at suporta ni Yanami para sa kanila. Samantala, balik sa loob ng silid-aralan, hindi mapigilan ni Takasugi na isipin ang tungkol sa babalahan ni Goro kay Yanami. Ayaw niyang mailagay sa panganib ang kanyang mga kaibigan o maramdaman na may utang na loob siya kay Yanami. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta mag-isa sa hideout ng Black Skull Gang upang tapusin ang gulo. Kinabukasan, pagpasok ni Yanami sa silid-aralan kasama si Rio, nalaman niya mula sa mga estudyante na umalis si Takasugi para harapin ang gang ng mag-isa. Agad niya namang sinermonan ng klase dahil hinayaan nilang pumunta sa panganib ang kanilang kaibigan. Pagkatapos ay nagmadali itong umalis upang hanapin ito. Samantala, pinaalalahanan naman ni Rio ang mga estudyante kung gaano kahalaga ang pagsasama-sama at pagsuporta sa isa't isa. Sa ibang eksena, sa hideout ng Black Skull Gang, hinarap ni Takasugi ang grupo at sinabi sa mga ito na tigilan na ang kanilang paaralan at siya na lamang ang kanilang harapin. Dahil nakita nila na mag-isa ito, agad siyang pinagtulungan ng mga miyembro ng gang. Ngunit biglang yumanig ang lugar nang isang malaking pagsabog ang bumagsak at gumuho ang bahagi ng pader. Dumating si Yanami, galit na galit at sumigaw na palayain si Takasugi. Walang takot na hinarap ni Yanami ang mga miyembro ng gang gamit ang kanyang husay sa martial arts upang tanggalan sila ng armas at pabagsakin gamit ang mabilis na mga sipa at suntok. Tumulong rin si Rio sa laban, pinabagsak ang ilan pang miyembro at pinoprotektahan si Takasugi. Dahil sa lakas ni Yanami at sa determinasyon ni Rio, napilitang umurong ang mga miyembro ng gang. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga kaibigan ni Takasugi
at nakita siyang malubha ang pinsala. Masaya naman si Yanami na makitang ligtas ang kanyang mga estudyante. Kinabukasan, ikinatuwa ni Yanami na may isang estudyante mula sa Class 3D ang bumati sa kanya ng magiliw sa schoolyard. Ang simpleng kilos ng kabaitan na ito ay labis na nagpasaya sa kanya at nagbigay ng pakiramdam na siya ay importante. Dahil dito, nagsimula siyang mag-daydream. Iniisip niya kung ano kaya ang magiging buhay kung ang lahat ng estudyante niya sa Class 3D ay maayos ang asal at palaging makikinig sa kanya. Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-i-imagine nang tawagin siya ni Takasugi. Mabilis siyang natauhan at nagmamadaling tumakbo papunta sa teacher's lounge. Sa kalagitnaan ng meeting ng mga guro, dumating ang dalawang pulis, dala ang isang nakababahalang balita. Iniulat nila na si Kazama rin, isang dating estudyante ng Ado High School, ay sangkot sa iligal na bentahan ng droga. Sa simula, nag-alinlangan ng mga guro sa balitang ito, ngunit ipinaliwanag ng mga opisyal na nahuli si Ren sa isang raid sa isang lugar na pinaghihinalaang imbaka ng droga. Nang marinig ito, labis na nabahala si Yanami, lalo na't siya ang naging homeroom teacher ni Ren. Sa kabila ng pagkabigla, naramdaman niya na may mas malalim pang dahilan sa likod nito at determinado siyang alamin kung bakit nasangkot si Ren dito. Pagkatapos ng meeting, nagtungo agad si Yanami sa lungsod upang hanapin si Ren. Habang naghahanap, nakasalubong niya ang ilan sa mga dati niyang estudyante na naging malalapit na kaibigan ni Ren. Nang marinig nila ang sitwasyon, pumayag silang tumulong sa paghahanap. Nagiwahiwalay sila upang siyasatin ang lahat ng lugar sa lungsod kung saan madalas magpunta si Ren. Umaasang matatagpuan siya sa mga ito. Pagsapit ng gabi, habang pauwi si Ryu, nadaanan niya ang silid ng Class 3D at nakarinig ng kakaibang ingay mula sa loob. Hindi naman siya nagdalawang isip na pumasok at nadiskubre niya na natutulog si Ren sa classroom. Ginising niya ito at pinakiusapang makipag-usap kay Yanami tungkol sa totoong nangyari. Hindi nagtagal, dumating si Yanami kasama ang mga kaibigan ni Ren na tumutulong sa paghahanap. Labis na gumaan ang loob ni Yanami nang makitang ligtas ito, ngunit si Ren ay halatang nababagabag. Ipinaliwanag niya na ayaw niya maging pabigat kay Yanami dahil pakiramdam niya ay palagi niya itong binibigo noon pa man bilang estudyante. Agad namang siyang niyakap ni Yanami at sinabi dito na huwag niyang isipin ang mga bagay na iyon at naroon lamang siya anuman ang mangyari. Nang marinig ito, napaluha si Ren at nagsimulang magbukas ng saloobin. Inamin nitong niloko siya ng isang tao na nag-alok sa kanya ng isang trabaho. Ang kanyang gagawin ay maghahatid lamang siya ng isang package kapalit ng malaking halaga ng pera. Tinanggap niya naman ito para matulungan ang nakababata niyang kapatid. Ngunit nang tangkain niyang tumigil, tinakot at sinaktan siya ng mga taong iyon kaya napilitan siyang magpatuloy. Para maprotektahan siya, inanyayahan ni Yanami si Ren at ang kanyang mga kaibigan na manatili muna sa kanyang bahay habang hindi niya naman pinapaalam ang kanyang koneksyon sa mga Yakuza. Kinagabihan, paalis na sana si Ryo kina Yanami nang biglang lumapit ang ilang miyembro ng pamilya Ito. Dala ang masamang balita. Si Kantaro, ang politikong hinahangaan niya, ang totoong utak sa pagkakasangkot ni Ren sa iligal na droga. Nagngit-ngit naman sa galit si Yanami at nagpasya na harapin si Kantaro kasabay ng nakatakda nitong campaign speech. Hindi naman sinasadyang narinig ni Ren ang usapan at nais din itong gumawa ng sarili niyang hakbang. Kinabukasan, nadiskubre ni Yanami ang plano ni Ren. Agad siyang nabahala at sinubukang pigilan ito sa pamamagitan ng pagkontak kay Yamado na noon ay kasama ni Ren. Gayunpaman, binaliwala ni Yamado ang mga babala ni Yanami at patuloy na binantayan si Kantaro mula sa malayo. Dahil sa matinding kaba, nagpasya si Yanami na sundan sila. Ngunit bago pa man siya makaalis, dumating naman si Ryo sakay ng kanyang motorsiklo, handang samahan siya papunta sa opisina ni Kantaro. Pagdating nila sa gusali ng opisina ni Kantaro, abala ang lahat sa paghahanda para sa isang live campaign event na ibo-broadcast sa national TV. Upang makapasok nang hindi nahahalata, nag-disguise si Yanami at Ryo bilang mga taga-suporta ni Kantaro habang patuloy naman nilang hinahanap sina Ren at Yamado. Habang nag-iikot, laking gulat ni Yanami nang mabangga niya si Hikaru, isa sa kanyang dating estudyante na ngayon ay nagtatrabaho bilang assistant ng isang cameraman. Matapos ang mabilis na kumustahan,
Muling ipinagpatuloy ni Yanami at Rio ang kanilang misyon. Ngunit hindi nila namalayan na nakuhanan pala sila ng kamera ng mga reporter na nagko-cover ng event ni Kantaro. Samantala, sa Ado High School, nagulat ang kanilang mga kasamahang guro nang makita si Yanami at Rio ng live sa telebisyon, suot ang kanilang disguise habang nasa gitna ng malaking kaganapan. Sa wakas, narating ni Yanami at Rio ang lihim na bodega ni Kantaro kung saan nakaimbak ang iligal na droga. Sa loob, nadatnan nila si Yamado at ang iba pa na sinusuri ang mga kahong ginamit sa operasyon. Bigla namang sumabog sa galit si Ren at binasag ang isang estatwa. Dito nila natuklasan ang mga nakatagong droga sa loob. Ngunit bago pa man sila makakilos, dumating ang mga tauhan ni Kantaro at tinutukan sila ng mga armas. Sa mga sandaling iyon, palihim namang nakalapit si Yanami mula sa likuran at mabilis na pinabagsak ang mga tauhan gamit ang kanyang martial arts skill. Nailigtas niya sina Ren at ang iba pa bago pa lumala ang sitwasyon. Samantala, habang nagpapatuloy ang kampanya ni Kantaro na nakalive sa buong bansa, lalong nag-apoy ang galit ni Yanami. Hindi niya hinayaang makaligtas si Kantaro sa kanyang mga kasalanan, kaya nagpasya siya na harapin itong mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Yanami sa harap ng entablado habang nagsasalita si Kantaro. Ikinagulat ito ng politiko at ng buong audience. Nagbulungan ng mga tao sa pagkagulat at ang ilan ay agad na naglabas ng kanilang mga cellphone upang i-record ang eksena. Walang pag-aalinlangan, ibinunyag ni Yanami na si Kantaro ang utak sa likod ng operasyon ng droga na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Biglang nag-flash sa malaking screen sa entablado ang mga larawan ng lokasyon ng lihim na imbakan ng droga nito, dahilan upang mas lalong magpanik ang mga tao at magtakbuhan palabas. Dahil sa desperasyon, inutos ni Kantaro sa kanyang mga tauhan na dakpin si Yanami. Sa kabila ng panganib, sumugod si Rio upang protektahan siya. Tinanggap ang lahat ng mga suntok mula sa tauhan ni Kantaro para lamang mailigtas si Yanami. Hindi nagtagal, dumating din ang ilan sa mga dating estudyante ni Yanami upang tumulong, ngunit mahigpit na pinigilan niya ang mga ito. Buo ang kanyang loob, tinipon ni Yanami ang lahat ng lakas at isa-isang pinabagsak ang mga tauhan ni Kantaro gamit ang mga itinuro sa kanya ni FVJ. Hanggang si Kantaro na lamang ang natira. Ngunit sa kanilang paghaharap ay tinutukan siya ng baril nito. Pinakiusapan naman ni Yanami si Kantaro na itigil na ang kanyang mga kriminal na gawain. Sa ilang saglit, tila natigilan si Kantaro at lumiwanag ang pag-iisip nito sa mga sinabi ni Yanami. Maging ang mga estudyante at ilang mga tauhan ay halatang natamaan sa kanyang taus-pusong pakiusap. Sa mga sandaling iyon, dumating ang mga pulis na armado ng matataas na kalibre ng baril. Nang makita ito, nag-alala si Yanami para sa buhay ni Kantaro at nagmakaawang huwag itong babarilin. Sa huli, naaresto si Kantaro. Habang inilalabas siya ng mga pulis, humarap siya sa mga estudyante at sinabing maswerte sila dahil may guro silang tulad ni Yanami. Habang lumuluha, nagpasalamat si Yanami sa kanyang mga estudyante dahil palagi silang nasa kanyang tabi at hindi siya iniwan sa laban. Labis ang kanyang pasasalamat sa kanilang tiwala at suporta. Makalipas ang ilang linggo, habang papasok ng paaralan, nakasalubong ni Yanami ang ilan sa kanyang dating estudyante na ngayon ay matagumpay na sa kanilang mga karera. Napuno siya ng tuwa at pagmamalaki sa kanilang mga narating. Pagdating niya sa teacher's lounge, yumuko siya bilang paghingi ng tawad sa vice principal na si Goro dahil sa gulong idinulot ng pagkakalantad ng iligal na gawain ni Kantaro. Ngunit sa kanyang gulat, ngumiti si Goro at buong pagmamalaki nitong sinabi na dahil sa ginawa niya, mas sumikat at nire-respeto ang Ado High School at mas marami pang nais mag-aral dito. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin ang huling araw ng pagtuturo ni Rio bilang intern. Binigyan naman siya ni Goro ng espesyal na gawain at buong puso naman nitong tinanggap. Sa pagtatapos ng pelikula, dinala ni Yanami ang class treaty sa labas upang maglaro. Noong una, walang gana ang karamihan, pero nang sumali si Takasugi, napasunod rin ng buong klase. Ang simpleng laro ay naging isang makabuluhang sandali ng pagkakaisa, pagtawa at pagbuo ng samahan. Dito naramdaman ni Yanami na sa kabila ng lahat, mahal siya ng kanyang mga estudyante. Ang moral lesson ng kwentong ito
ay kung nais mong maging isang guro ay dapat marunong kang mag-martial arts para mapasunod mo ang mga estudyante mo. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.